mahalaga to sa mga tao dito eh. Para sa akin po. Kasi siyempre, kung wala yan, aabot yan sa mga yung gutter nung sa may kinakainan namin. Halos papasok mo sa bahay. Taon-taon na lang nasasaksihan ni Marilyn ang paulit-ulit na problema ng pagbaha. Bilang isang street sweeper din sa Baseco, nakikita niya ang hirap na inaabot kapag kalamidad na ang usapin. Sa basura pa lang aniya na inihahampas ng dagat papunta sa mga bahay. Backhoe na ang pangunahing katulong para lamang hawanin ang mga ito. Kaya naman laking bagay aniya kapag tuluyan ng magawa at matapos ang mga seawall sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente dito sa Baseco Compound, apektado sila ng matinding paghampas ng mga alon, gayon din ng mga pagbaha, lalo na kapag sumasapit ang tag-ulan, gayon din ang bagyuhan. Kaya malaki nila sanang tulong ang pagkakaroon ng maayos na seawall dito sa lugar upang maging pananggalang sa paghampas ng mga alon, gayon din ang pagpasok ng maraming mga basura na nagmumula sa ilog. Kung tutusin, dapat mataas pa dyan eh. Kasi umaano pa rin yung alon kahit paano eh. Pero hindi nagaano. Baga yung pag malala na talaga yung sobrang laki na. Kaya giit ni Marilyn, huwag sanang maapektuhan ng kasalukuyang issue ang agarang pagtapos sa mga proyekto at totoong serbisyo ang ipakita ng mga nasa kapangyarihan at huwag tipirin ng mamamayan. Umpisa pa lang to, kumbaga dapat mas tibayan pa nila. Natitibag, ito rin nung nakaraan, nagbibiyak-biyak yan, parang palpak, parang gano'n. Hindi ko kasi nagbibiyak doon, no? Nagka-crack siya, tapos umaangat yung. Kaugnay nito, naabutan ng UNTV News Team ang kasalukuyang ginagawang seawall sa Baseco Compound, kung saan unti-unti nang itinatanim ang mga shit piles at tinitibag ang mga dati ng harang na bato. Doon nakausap ng UNTV si Raymart na 5 taon nang nagtatrabaho bilang backhoe operator. Ayon sa kanya, nakaasa sa bawat proyekto ang kanyang gastos at ang ipinapakain sa kanyang mag-iina. Kaya kapag nawala ng mga proyekto, wala siyang ibang mapagkukunan ng ikinabubuhay. Wala na po, ma'am. Yan lang po yung trabaho ko, ma'am. Wala na pong iba. Tsaka wala naman din pumaano kami ng ibang trabaho. Subalit kabilang sa hakbang na ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapatigil sa bidding para sa mga locally funded projects ng DPWH. Ayon sa kalihim, nais nito na magkaroon na muna ng safeguards bago i-resume ang bidding. Bibigisan natin, pero kailangan tayong maglagay ng safeguards. So yan ang ginagawa natin ngayon, minamadali natin yung mga ilalagay nating safeguards. This weekend, kakausapin ko yung dalawa nating former DPWH Secretary, si former Secretaries Ping De Jesus and Babe Singson. I'm meeting them on Sunday. And I will ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na silang ginawa dati na tinanggal at ibabalik na lang natin. So titingnan natin. Pagbibigay diin nito, wala munang bidding hanggat walang kasiguruhan na mayroon ng proteksyon o pangsangga sa nangyayaring anomalya sa mga binubuong proyekto. Kaya naman ayon sa opisyal, makikipagtulungan na ito sa mga dating kalihim ng ahensya upang mapabilis ang pagbuo ng safeguards sa proyekto. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.